Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong isang balita. Nakakadismaya lang po, nakakadismaya. Nakakadismaya lang po dito kay Senator Robin Padilla, mga kabayan. Para po tayong ginagawang tanga, gago at bobo, mga tamay. Talagang ipinupus niya na magkaroon daw po ng tandem ang Duterte Marcos. At siya pa raw po ay willing na maging campaign manager nito, mga tambay. Anong klaseng politiko ito, mga kabayan? Yung isinusuka na at talagang dismayado ang mga Pilipino sa ginawa sa atin ng binagoong Pilipinas na mismo itong si Senadora Amy Marcos ang nagluklok at talagang nagdala sa atin sa kapahamakan ng ating bansa dahil mismong siya, inendorso niya para maging presidente at samahan ng isang vice president ng kanyang kapatid. Di po ba nabudol na nga tayo? Tapos meron po isang senador na akala mo susunod tayo sa gusto niya, mga kabayan. Ibang klase itong senador na ito. Wala pa namang napapatunayan itong senador na ito, mga kabayan. Baka akala nito senador na ito, nakalimutan na natin yung pangako niya. Kaya siya'y nanalo. Nagawa niya na ba? 3 taon na siya sa panunungkulan. Meron na po ba siya nagawa doon sa mga ipinangako niya sa atin, lalo-lalo na yung federalismo? Nasaan ay federalismo na ipaglalaban mo ng patayan at pitpitan ng bayag? Mr. Padilla, nasaan na? Mukha po yatang suportado na at mukha yatang nilalamo na kayo ng mga oligarko. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong kay Senator Robin. Mga kabayan, ito po, pakinggan po natin ang balita. Ibang klase. Ang Marcos na lang po ba ang dapat at lagi na lang na nanunungkulan sa ating bansa? Wala na bang magagaling na politiko sa ating bansa? Maliban sa Marcos? Nasubukan na nga natin ang Duterte at bumalik ang Marcos. Ano nagawa sa atin ng Marcos ngayon? Tapos ngayon, Marcos na naman. Ibang klase ito si Padilla. Mukhang ito ang hindi mananalo sa susunod, mga tamay. Yung mga ganitong paniniwala at baluktot, mga kababayan. Hindi po pag-unlad ng bansa ang hangad nito. Mukhang paramihin yata ang mga kurakot, mga kurap sa ating bansa. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita. Unit Team 2.0, itinutulak ngayon ang Duterte Marcos tandem para sa 2028 elections. Nagbo-volunteer pa nga si Senator Robin Padilla na maging campaign manager para sa Sara Amy tandem sa 2028. Ayon pa kay Padilla, handa siyang bumaba sa pwesto para pangunahan ng kampanya. Sinabi niya ito sa kanyang speech sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nakasama niyang dalawa sa Independence Day celebration kasama mga OFW. Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta umuo ka na lang. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin. Hinamon naman ng bise si Senator Amy na iuwi si former President Rodrigo Duterte. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Magtatandang inendorso ni VP Sara si Senator Amy nitong nakarang midterm elections matapos ang pagkalas ng senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan mga tambay. Kaya nga kumalas yan dahil hindi siya mananalo. Dahil bulok na bulok ang kanyang kapatid, ang kanyang alyansa. Di po ba? Mahirap na po mga tambay. Itong si Robin Padilla, si senador, wala pang napapatunayan sa ating mga Pilipino itong tao na ito. Napagbibigyan nga lang natin ito Di po ba? Dahil nga po, siya po ay nakadikit sa mga Duterte. Pero wala po siyang napapatunayan Wala. Yung kanyang mga pinangako, yung kanyang promises na ibibigay niya, nilamo na po na sistema. Wala na. Tinututukan po ba niya yung sinasabi niya maging federalismo ang ating bansa? Mahiwalay,
maging estado o state na parang Amerika, na makikita mo magagaling na politiko kung ito'y by state o by probinsya? Di po ba? Dahil ang Amerika merong magagaling na mga politiko ron, dahil makikita mo ang bawat magagaling na politiko kung ito'y magiging state, dahil doon mo makikita ang matitinong politiko, dahil yung kanilang state ay makikita mo pag maunlad. Pag maunlad, magaling ang puno. Di po ba? Pag hindi maunlad ang state o ang probinsya, bulok ang puno o bulok ang politiko. Nangyari po ba yan? Yung pangako ni Robin Padilla, natututukan niya yan? Di po ba hindi? Nilamo na siya ng sistema. Kung ano ang sistema, kung ano lakaran sa Senado. Di po ba? Tahimik na. Wala na. Di po ba? Hindi na nga natin siya binibirat, binabanatan. Lagi na lang siya nakaupo riyan. Di po ba? Naghihimas ng kanyang bigote. Nagsusuklay na lang ng kanyang bigote at balbas. Di po ba? Tapos ngayon, dadali na naman tayo sa Kumunoy. Bagong budol na naman. Di po ba? Wala na po bang magaling na politiko sa ating bansa? Naglingkod na sa atin ang magaling. Naranasan natin, ipinatapon nga, kinidnap. Napakagaling, Duterte. Di po ba? Ngayon, babalik mo na naman ang Marcos. Hindi pa nga natatapos ang termino. Gustong-gusto na nga natin matapos. Kaya nga lang hindi matapos dahil puro bulag, bingi, pipi, tulog. Mahimbing ang pagkakatulog ng ating mga men in uniform. Di po ba? Okay lang sa kanila na merong issue na sumisinghot ng pulburon at sumisinghot daw po ng coke ang Commander-in-Chief. Okay lang sa kanila. Basta po lagi silang priority ni Tambaluslos. Di umano. Priority sila. Hindi naman po lahat. Yung mga may estrella, yung mga general, mga tulog. Pero marami pa tayong matitino dyan na mga men in uniform na meron pong dignidad, prinsipyo, dangal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Hindi po katulad ngayon, mga general, lalong-lalo na po yung sunod-sunuran na parang aso sa administrasyon. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya dito po kay Senator Robin Padilla, unang-una po akong hindi sumasang-ayon dyan sa kanyang panukala na siya pa ay magiging campaign manager. Mga kabayan, anong klase ito? Wala na bang matino? Pasang-awa na nga lang ang pagkakapanalo niyan. Hindi natin alam kung yan ay pinanalo lang ng COMELEC, si Senadora Amy Marcos. Dahil isinusuka ng majority ng Pilipino yan. Hindi nga natin alam kung yan ay nanalo sa boto natin. Di po ba? O boto ng COMELEC. Ibang klase si Senator Robin Padilla. Kung ki Senadora Amy Marcos lang, di po ba? At sinasabi mo na yung sa paniniwala mo na magaling at magtatandem. Bakit? Mas magaling pa dyan si Senator Bongo. Binoto ng buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya nga nangunguna siya. Top! Di po ba? Tapos bibigyan mo kami ng isang Marcos, ilalagay mo sa utak namin, sa puso namin na kailangan ito tandem. Pasang-awa na nga lang ang panalo niyan. Di po ba? Dahil isinusuka na ang lahi niyan. Hindi po ba? Ibang klase ka, Robin. Mukhang ikaw ang hindi dapat manalo na sa susunod. Pagka ganyan ang paniniwala mo. Oligarko na ang utak mo. Di po ba? Nakita mo na ang ginawang paglilingkod. Matanda na si Amy Marcos na senador. Ano po bang legacy yan maliban po sa pahabain ng termino ng mga politiko? Pinahaba niya ang termino ng mga kapitan. Karamihan dyan ay mga tiwali, kurap. Pero pinahaba niya pa ang termino ng mga kapitan. Hindi po ba? Pati mga konsyal. Nagsisisi na nga tayo. Gusto natin pabilisin, lalo-lalo sa barangay pa lang natin na meron tayong mga kurap na mga kapitan. Pero ano po ang ginawa ng Senadora Amy Marcos? Dinugtungan niya pa. Nakatulong po ba sa mahihirap yan? Sige nga, Robin. Nakatulong po ba yung batas na ginawa ni Amy Marcos? Sige nga. Pahabain ng mga magnanakaw ang kanilang paglilingkod kung ikaw ay magnanakaw. Sige nga. Nakatulong ba? Samantala yung mga proyekto ni Bongo, nakatulong sa buong Pilipinas, sa mahihirap, sa mamamayang Pilipino, hindi sa mga politiko. Di po ba?
Nakita mo yung malasakit center niya? Di po ba? Kahit pinupolitika, pero naging batas. Pero malayang-malaya natin napapakinabangan. Di po ba? At yung mga ginawa niya, pati sa PhilHealth, di po ba? Kahit nga po hindi kaya kahit ginigipit ang PhilHealth, di ba? Hindi binigyan ng subsidy. Di po ba? Nakita niyo po, yung trabaho, ikumpara mo kay Senadora Amy Marcos, dumikit lang ng dumikit kay BP Sara. Dahil nga po, ayaw niyang masunog. Ayaw niyang isumpa ng mga Pilipino. Kamuhian ng mga Pilipino. Dahil siya yung nag-endorso sa BP Sara na matino ang kapatid ko. Magaling na presidente yan. Samahan mo yan. Dahil yan, ipagpapatuloy niya ng ginawa ng tatay mo. Lahat ng proyektong build, itutuloy ni Bongbong Marcos. Pati ang pagsugpo sa makakaliwa, pagsugpo sa droga, sa krimen, sa addictus, diba, sa mga smuggler, at ang pagsugpo sa mga korap na mga oligarko, itutuloy ng kapatid ko na si Bongbong Marcos. Ano po nangyari sa bansa natin ngayon? Lugmok! Nagahari ang mga oligarkiya. Hindi po ba? Pati media, makakaliwa, nagahari at nagahari ang mga korap na politiko di umano. Di po ba? Senator Robin, yan ba ang gusto mo mangyari sa bansa? Bakit? Bakit? Tuta ka na rin ba? Aso ka na rin ba ng mga oligarkiya, oligarko? Dahil ikaw ay nasa Luzon? Paniniwalaan ka namin kung meron ka na achievement. 3 taong ka na mahigit dyan. Wala ka pang achievement. Maliban lang sa magsasalita ka, magyayaw-yaw. Di po ba? Hindi pa nga napapauwi sa Pilipinas. Ang dating Pangulong Duterte, ini-endorso mo na yan, maging Vice President. Hindot ka. Di po ba? Pambihira ka. Hindi mo ba alam kung hindi sa mga Duterte, hindi ka rin nanalo? Di po ba? Hindi pa nga napapauwi. Pinupolitika. Ginigipit. Tapos ngayon, babanat ka sa mga OFW nating kababayan na paniniwala ka, ini-endorso mo na. Si Kamanong, mag-i-endorso rin. Mga kababayan ko, lalong-lalo ang mga OFW, wag nyo na iboto yan. Si Robin. Mga tambay, mukhang binubudol tayo ni Robin. Unang-una, binudol na po tayo niyan. Yung pangako niya na federalismo, mga tambay, na-i-plus niya na sa inidoro yung kanyang pangako. Hindi na, inalalaman lang dahil na-i-plus niya na. Kaya kailangan po i-plus natin yan. Marami pang matitinong senador. Ikumpara mo kay Robin, nandiyan pa sila, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Hinlo, di ba? Attorney Lambino, di po ba? Puro abogado, Attorney Bondok na pwede ipalit dyan. Di po ba? Hindi natin kailangan ng ganyan. Mga kabayan, baliktarin. Hindi marunong tumingin ng matinong politiko. Di po ba? Napakarami mong kaalyado, magagaling na politiko. Nahandyan pa si Pulong, si Baste, si Bongo, si Bato. Nahandyan pa si Marcoleta. Di po ba? Bakit bigla kang kay Amy? Bakit? How much? Malaki ba ang pakinabang mo? Dahil napakarami kayamanan ng mga Marcos, napakarami nilang bank account sa buong mundo. Marami silang ginto. Pati nga ginto natin sa Central Bank na disgrasya pa yata, Mr. Senator Robin. Hahangaan ka namin, Mr. Padilla. Umpisahan mo imbestigahan ng administrasyon na may magawa ka namang kabutihan sa bansa. Di po ba? Wala Bulag ka, tulog. Hindi mo malang pangunahan imbestigahan ang ginagawa ng Kamara. Yung 2025 national budget, nganga ka. Mainam pa si Attorney Vic. Di ba? Si Congressman Ungab. Di ba? May pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa pera, ikaw. Pasuklay-suklay ka lang ng balbas at bigote mo. Tapos ngayon, tuturuan mo kami na kailangan na iboto, tanggapin
Wala na bang pinakamagaling sa'yo kung hindi Marcos? Para kang makapili. Isa kang makapili. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Itong si Robin Padilla, ibang klase ito. Namamangka sa dalawang ilog. Hindi po ba? Namamangka sa dalawang ilog kung saan yata may pakinabang dahil alam niyang napakayaman, powerful lalo sa pera. Itong Marcos, magiging campaign manager ka pa? Unbelievable. Hindi papayag ang mga Pilipino. Bobo na lang ang mga Pilipino pumayag sa gusto mo. Di po ba? Napakaraming magagaling, matitino. Walang mga bank account na napakarami sa buong mundo na walang mga tinatagong mga ginto. Pera na questionable. Tapos, sawang-sawa na kami. Di ba? Tinanggap na nga namin, bukas palad namin tinanggap ang pamilya nila. Pero ano po napala namin? Mr. Padilla, ikaw, marami ka napala. Dahil nagkakamal ka ngayon na kapangyarihan. Di po ba? Sagana-sagana ka sa pondo ng bayan. Di po ba? Kung ikaw ay matinong politiko, dapat pati ang pondo mo, binubuksan mo sa taong bayan, ang budget mo. Di po ba nakasara rin ang libro mo? Wala kang yaw-yaw, Mr. Padilla. Kinain ka na ng sistema ng bulok na politika sa ating bansa. Hindi po ba? Hindi pa natatapos ang termino mo. Ang termino mo, Mr. Padilla, bulok ka na. Nabulok ka na agad. Hindi ka pa nakakaisang termino, bulok ka na. Hindi kaya? Yung alam mo yung simpatya, yung sakit na ginawa ng pamilya nito, pamilya Romualdez, Araneta, Marcos, sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, ngayon i-endorse mo sa amin, pamilya Marcos na naman. Di po ba? Wala ka pa naman nagagawa sa bayan, napapatunayan, maliban lang sa magdadaldal ka na magdadaldal. Di po ba? Wala ka naman naitulong eh. Meron ka ba mga proyekto, programa, batas na makakatulong sa aming mahirap? Pagsugpo sa kahirapan, pagpapababa ng tubig at kuryente, lalong-lalo presyo ng bilihin, meron ba? May solusyon ka ba? Kung yung pagtaas nga ng sweldo na manggagawa, hindi nyo masolusyonan. Ilang taon na, 3 taon na, yung 100 piso nga, hindi nyo pa marisolba kung maisa sa batas nyo. Meron pa kay 200 piso na himala na lang na matuloy. Himala. Tapos ngayon, tuturuan mo kami. Ibang klase ka. Ngayon, ipinagmamalaki mo pa. Hindot ka. Di umano. Hindi naman po galit si Kamanong. Kaya lang, ginagawa tayong tangat bobo at gago ni Mr. Senator Robin Padilla. Para po ba sa unity team? Sa Duterte 10, wala nang matinong politiko. Maliban kay Amy Marcos. Hindi po ba? Nahandyan, napakaraming magagaling. Hindi po ba? Katulad ni Senator Go na nangunguna. Nangunguna sa halalan. Siya ang top. Hirap na hirap nga dayain. Dinaya man yung mga kasama, pero siya sa dami nang bumoto sa kanya, Luzon, Visaya, Mindanao. Tapos bigla mo kami dadaling kay Amy. Ibang klase ka. Nahandyan pa sila Marcoleta. Si Atty. Vic na pwede maging Vice President. Di po ba? Sila Atty. Hinlo, Bondok, Lambino. Di po ba? Nahandyan pa si Pulong. Nahandyan pa si Baste na magtutuloy ng mga programa na hindi tinuloy ng Marcos. Tapos ngayon Marcos na naman. Dapat po talaga dito mga tambay, pagka ganito ng ganito ang ginagawa ni Robin Padilla, mga tambay, malamang masyushoot na po ito sa inidoro. Dahil yung kanyang paniniwala ay oligarkiya na, oligarko na. Mukha po yatang namamangka na siya sa dalawang ilog. Pakinabang sa kaliwa, pakinabang sa kanan. Wala siyang katalo-talo. Hindi po ba? Talagang ibang klase. Mga kabayan, walang bayag, walang paninindigan, walang dignidad, at walang pagmamahal sa bayan. Itong si Senator Robin Padilla. Mukhang pera-pera na lang yata at kapangyarihan ang nasa utak nito, mga kabayan. Unbelievable. Hindi po ba? Mr. Padilla, wala ka pang nagagawa sa bayan.
at tupagin mo yung federalismo na sinasabi mo. Ngayon dapat gawin yan dahil bulok na bulok ang administrasyon. Mas maniniwala sa'yo kung magiging federal system ang ating bansa dahil ayaw na namin sumama sa inyo. At kung magiging federal, kawawang-kawawa ang Luzon. Dahil nahandyan po ang napakaraming mga magnanakaw na politiko, di umano. Isang damukal na magnanakaw, di umano, na mga politiko riyan. Hindi kaya? Kaya kung magiging federalismo ng ating bansa, kawawa ang Luzon. Mapag-iiwanan yan ng Mindanao. Lalong-lalo ang Davao City, mas dudumugin yan ng mga negosyo. Pati po sa labas ng bansa, baka dyan po magnegosyo. Baka dyan mga kapital sa Mindanao, hindi sa Luzon. Dahil sa Luzon, halos lahat ng klase ng politiko na dyan. Mga ulupong, buhaya, balimbing, hudas, traidor, mga walang paninindigan. Halos yata na dyan lahat sa Luzon. Kabilang yata dyan si Robin Padilla, di umano. Hindi kaya? Kaya uunlad kami sa Mindanao. Kahit hindi ako taga Mindanao. At uunlad din ng Bisaya. Maliban lang po doon sa Tacloban na meron po nag-aharing tambaluslos doon. Hindi po ba? Ayan po mga tambay, ang nakakainit na ulo. Mga kababayan, ibang klase itong si Robin Padilla. Isa na rin pong utak biya, mga tambay. Utak hudas! Mga kababayan, kaya nga sabi ni BP Sara, hindi niya alam. Ano sabi ni Robin? Manahimik ka na lang. Sumang-ayon ka na lang. Nakita mo? Isang abogado, BP Sara, tuturuan mo. At tanggap ba namin yan? Ibig sabihin, yung nasa utak mo, nasa kokote mo, Robin, tatanggapin namin yung idea mo? Bakit? Yung idea mo, pumapabor lang sa'yo. Hindi pumapabor sa taong bayan. Hindi po ba, mga tambay? Sa kanya lang pumapabor dahil namamangka siya sa dalawang ilog. Di po ba? Gusto niya magkamal na magkamal, hindi kaya ng salapi at kapangyarihan. Mga kababayan, kung si Kamanong ang masusunod, tama na. Tama na, okay na. Yung history ng Marcos, okay na yun. Binigyan na po tayo ng napakagandang history ng Marcos. Yung magulang, napakaraming history iniwan sa atin ng magulang. Di po ba? Diktador, mamamatay tao, magnanakaw. At yung anak, binigyan din tayo ng history. Hudas, traidor, di umano. Magnanakaw din, di umano. At sumisinghot pa rin daw ng pulburon at ng coke. Di po ba? Kumpleto. Napakarami ng history ang binigay sa atin ng pamilyang Marcos. Tama na! Wakasan na. Tuldukan na. Pero merong isang senador na ayaw tuldukan dahil may utak biya. Utak biya! Di umano itong senador na ito. No? Kung hindi sa mga Duterte, hindi ka nanalo. Mas mainam pa talaga, mga kabayan. Di hamak. Mga kabayan, iba na ang maging senador. Huwag na ang isang Padilla sa susunod na halalan. Hindi po natin kailangan ang isang senador na nakaupo na lagi pong nagsusuklay ng bigote. At yung mga pinangako niya, walang natupad ni isa. Papogi na lang ng papogi sa Senado. Parang mga tulpo. Kay yayabang ng mga broadcaster, kiyayabang! Hahabuli ng korupsyon! Hindi tatantanan ang mga korap na politiko. Pero ngayon, isang damukal ang korupsyon. Nasaan si Tulpo? Tulog, bingi, duleng at bulag ang mga tulpo. Dahil kinain na ng sistema. Ganyan din po nangyari kay Robin. Mga tambay, nagagamit ang mga Duterte. Mukhang ginagamit po yata tayo pang sariling interes, mga tambay. Hindi po tayo tangat, bobo at gago. Di po ba? Wag po tayong magpasilo sa diskarte ng isang Robin Padilla. Unang-una, wala pa siyang napapatunayan, mga kababayan. Maliban lang po sa magsusuklay na kanyang bigote, mga kababayan. Unbelievable, Robin. Tatandaan namin yan, Robin. Tatandaan namin yung mga panukala mo. Sigurado yon. Kasama rin
ng iyong panukala na federalismo na nilagay mo na sa inidoro. Kaya sa susunod, nasa inidoro ka na rin kasama ng federalismo mo. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga ating mga subscribers, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga subscribers. At sa mga nakaagusto po at tumatangkilik po sa inyong Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Arcade Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po. Thank you po. Maingatan nawa po kayo, mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi po natin bilin, lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan. Sana po ay maging maayos po at maingat. At syempre po yung kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganun din po ang Vice President na mailayo po siya sa kasamaan, lalong-lalo po sa mga nagbabanta sa kanya, lalo sa kanyang posisyon. Di po ba? Maraming salamat po, mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Thank you po. Bye-bye.